Solar setup para sa automatic na washing machine. 7 kilos. Yan po ang request ni Sir Gary. Shoutout po, Sir Gary. So, sakto po. Ako po ay nagsimula dito sa aking setup na to. Pang washing machine ko po talaga ito. Na 7 kilos. Automatic. Saktong-sakto po ito. Yun po ay isang battery lang na ganito. I-share ko po sa inyo yung aking setup. Isa-isahin ko na lang po, tapos dodrawing ko na at ilalagay ko yung mga link dyan sa baba, sa comment section, kung saan nyo po mabibili yung mga ginamit ko doon sa aking solar setup na pang washing machine. Yun po ay sa araw, nagwa-washing kami dati. Tapos sa gabi, pwede ang ilaw, pwede yung TV. Tapos lagi po nga po akong nagtitira ng capacity, halimbawa ay 30% para magagamit ko sa umaga in case na mag-brown out. Wala pa kasing araw sa umaga. I-screenshot nyo na lang po or ilista nyo para sa mga bibilhin nyo pyesa. Ang una po natin ay battery. Nasa sa inyo na po yan kung LiFePO4 or lead acid yung bibilhin nyo. Gawin natin 100 AH. Yan. 12 volts. So para po mapuno ito, 100 AH, minimum po natin na solar panel na kakailanganin ay 400 watts. So gawin na po natin 500 watts. 500 watts na solar panel. Ang bili ko po dito ay nasa 8.5. Ito, lagyan na rin natin 8.5. 8.5 ang battery. Tapos po ang solar panel na 500 watts, ang tansya ko po dyan ay nasa, pag online, nasa 6,000. Pero kung dyan yung mabibili sa tabi-tabi, baka mas mura, mga 3.5. Pero dito tayo sa 6,000. An MPPT. Meron po akong binili na POW-MR 40 amps. Kung gusto nyo pong makasigurado, i-60 amps nyo na yan. At ang sunod ay inverter. Pwede na po yung sa akin, Peito, na 1,000 watts. Yan po ay high frequency, hindi po siya toroidal. Pero pure sine wave na po siya. Meaning maganda po dyan gamitin yung mga demotor. Pero 500 watts lang po ang continuous nyan. Ito po pala, nakalimutan kong sabihin kung magkano. 40 amps, siguro yan ay aabuti ng 3.2. 3.2. Ito po ay estimate lang ha. Pwede po kayong maghanap sa Shopee. Pero ilalagay ko dyan yung link na may bibilhan ng POW-MR. Pwede rin pong ibang brand. Hindi ko po sinabing sundin nyo yung brands ko. Baka po kasi nandyan na naman ang mga basher natin. Peito. Magkano nga ang bili ko dito? Sa 1,000 watts, parang 1.8. Gawin na po natin 2,000. Ano? Ayan. Ang sunod na po natin dyan ay wires. Ilalagay ko din po dyan yung link ng wire kung saan nyo mabibili. Pero bago po yon ay may breaker po yan. Circuit breaker. Meron din po dito. Circuit breaker din ito. At papunta dito, circuit breaker din ito. Ang ISC po nito ay nasa 14 amps. Kung mag-safety factor po kayo, abutin po ng 17.5 ampere. So pwede na po dito ang 20 amps. Ayan po sinunod po natin yung NEC rules. PEC rules. Yung tax nail po nito, parang nasa 250 ang isa. Bali, tatlo sila. 750 ang breakers. Yan, yung tatlong yan. Tapos yung wire pong gagamitin dito, pwede po ang 10 AWG at pwede rin ang 12 AWG. Nasa sa inyo na po yon. Pero ang ilalagay ko dyan, para mas mura-mura ng konti, ay yung 12 AWG. Papunta sa SCC. Naman pong wire na ito, abutin po yan ng 500. Tapos, itong circuit breaker po na ito, ang pagko-compute ko po niyan, kung 500 watts po, di-divide nyo po siya sa 12 volts. Although, hindi 500 watts yung saktong nakukuha nito. Ang ginagawa ko dyan, 500 watts divide sa system mo, divide 12 volts, is 41.66 times 1.25 na safety factor, 52. So, pwede na dyan ang 50 amps. 50 amps. Tapos po, ang ating gagamiting wire papunta dito, re-recommend ko po sa inyo ay yung silicone na pang battery talaga. Battery wire po yan. Pwede na po ang 8 AWG dahil ang amperahe po nun na kaya niya ay 40 to 50 amps. So, pwede na po yan dyan. Ayan. Ang magagastos nyo po sa wire niyan ay 400. Ang sunod po ay circuit breaker nito. Ang continuous load lang po natin ay 500 watts. I-divide po natin yan
sa 12 dahil yun yung setup natin. 41.66. Ganun po ulit, 1.25. Pwede na rin po ulit ang 50 amps. Yung safety factor po ay para sa continuous load ng inverter natin. Kaya maglalagay ng circuit breaker para i-cut nyo yung dumadaloy na amperahe para hindi masunog yung wire. Yung wire po niyan, medyo maliit yung ginagamit nila kasi may free na wire ito. Palagay ko naman dito, hindi nyo mauubos yung 1 metro, kalahati. Dito nyo na lang ilagay yung kalahati, yung 8 AWG. Masyado kasing maliit yung binibigay ng Peito na wire. Pero ginamit ko yun once sa kapatid ko, yun yung ginamit ko. Okay naman hanggang ngayon, so far. So ayan po, galing sa 500 watts. China-charge nitong SCC, itong battery. Tapos, gamit itong inverter, kino-convert niya yung 12 volts para maging 220 volts. Nasa sa inyo na po yung mga accessories na gagamitin nyo. Pwede po kayong maglagay ng ganito. Ilalagay ko na lang din dyan yung link. Ito po ay watt meter para malaman nyo kung ilang watts yung load nyo. Ito, optional na din yan kasi meron naman dito yung saksakan. Gumamit na lang kayo ng extension. Ito namang circuit breaker na cover. Optional na din po yan. Pwedeng wala yan, kagaya nung sa akin. Pero mas safe kung meron yan para hindi mahawakan or hindi pasukan ng butiki. So sa madaling salita, yan po yung mga kakailanganin nyo na basic components ng setup nyo para sa washing machine. Computin po natin, 8.5 plus 6,000 plus 3.2 plus 2,000. Oh, paano to? 2,000 plus 750 plus 500 plus 400 equals 21,350 pesos. Yan po ay estimated lang. Maaari po yung mas mababa. Depende po dun sa bibilhin yung mga brands. Pero depende po yan kung may voucher kayo. Kasi yung sa akin, ang compute ko nung sa akin, hindi siya lumagpas ng 20,000 dahil sa mga vouchers ko. Basta sa 20K, okay na po ito. Pwede na po yan sa washing machine. Ayan. Sa gabi, tipid-tipid lang po tayo dahil maliit lang ang ating battery. Sa mga nagtatanong naman po sa refrigerator, maghanda na po kayo dyan ng 50K lowest. Yan po ay materyales pa lamang. Hindi ko po kayo pinipilit na gamitin yung mga brands na ginagamit ko. Yan po ay sinishare ko lang. Yung Pau MR medyo tagilid siya sa akin, honestly. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong SEC, MPPT. Pwede po ang Elijoy, pero may kamahalan din po yung Elijoy. Pero goods na rin. At kung may natutunan po kayo sa video na ito, baka po pwede nyong i-share para malaman din po ng iba. Maraming salamat.